Bagong bulan, bag-o na usab ang atong theme. Our theme for this month is our giving to the Lord. 16 years na ko nag-alagad sa Ginoo in this church, Matthew Baptist Church, pero karon lang kita nakahimo ani nga theme about financial giving. Tungod kay daghan gyoy preacher nga reluctant kaayo mo preach about money, kay critical or touchy kay ini nga subject, kay madudahan gyud nga mangwarta, labi na kana mga churches nga na sila porsyento sa tithes and offering. Unya mahimo pud silang tawagon nga prosperity preacher. Apan ang kamaturan dili ang ayan gyud nga dili pwede i-preach. Manang bisag lisod kinahanglan gyud i-preach, or else it is commanded to preach the truth. Kung dili ang preacher mo preach, mahimo siyang nagabitray sa iyahang calling or nahadlok nga isulti ang kamatuoran. Muna ninintak na magisgot kita niini mahitungod sa financial giving, our giving to the Lord. Ang pinakadako nga rason nganong i-preach gyud ang giving to the Lord, not only nga it is commanded, but also it is very important aspect sa atong Christian life. Dako kainig kahimuan sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Failure to follow these principles in giving, mahimong failure po ang atong pagkinabuhi Kristohanon. Ingon nga sumusunod ni Kristo. It is very important tungod kay bisag si Jesus, daghan kayo ang iyahang mga gisulti mahitungod sa giving kaysa about hell or about heaven. And also Jesus talked 39 parables in the New Testament nga nagisgot gyud about giving. Mao nang ninitak na ato gingisgutan about giving to the Lord. Una nga atong dapat dili gyud hikalimtan nga God doesn't need our money. Wala na kinahanglan ng Ginoo sa atong kwarta. Do not see it from the point of need. Ayo tan-awa nga muhatag kita kay naay pagkinahanglan. That is a wrong perspective. Kay dili na mao ang gusto ipadayag sa Ginoo about giving to Him. Dili gyud mao nga naa ang pagkinahanglan. The church needs money. The ministry needs money. Yes, it needs money. It needs financing. Pero if you look at in that perspective, wala tagyud sa katuyuan nganong si Ginoong Kristo gusto kita nga muhatag diha kaniya. Wala na kinahanglan ng Ginoo sa atong kwarta. Kung dili ta muhatag, pwede siya mag-provide sa mga pagkinahanglan sa iglesia. God may say, kung dili ka muhatag, I can still get it from somewhere else. Pwede ko makita ana bisag asa. Pwede na ko na i-provide bisag di mo manghatag. Og makita nato na sa Matthew 17:27 nga sila Peter nagkinahanglan og muhatag sa templo, nay nag-awhag nga paghatag. Pero ingon si Jesus, lakaw adto didto kay naay isda dito nga nagtangag og kwarta, a coin. So niadto si Pedro na agyoy coin dito sa baba sa isda. So he can provide wonderfully, marvelously, miraculously. Dili siya nakinahanglan sa atong kwarta. Mo nay angay nato una tan-awon. Giving is not about God wanting from us because He has a need, but it is all about God wanting something for us in the act of giving. Sa atong paghatag, wala nagpasabot ng Ginoo na ay gusto gikan kanato tungod kay naa say pagkinahanglan, kundi na say something ihatag kanato para kanato sa atong act of giving. Ug mao kini atong tan-aw nintak na tungod kay importante gid kay kini nga ihatag sa Ginoo kanato mga benepisyo sa atong paghatag diha kaniya. Mao nang ang ginatan-aw gyud sa Ginoo, it's not the amount of money sa kadako sa kwarta, but it is the reason behind the giving. Unsay rason gyud nganong nihatag ka? Tanaw na to karon kining unsa kini mga importanteng butang nga ihatag sa Ginoo kanato sa atong paghatag kaniya. God wants something for us in the act of giving. So tanaw na to ang 5 ka benepisyo nga kini importante kay sa atong kinabuhi, nga kung wala kini failure nga maangkon nato ning mga benepisyo dako kaayog kadautan sa atong pagkinabuhi ingon nga mga sumusunod ni Ginoong Jesucristo. Uluhan sa mensahe na nitak na the importance of giving to the Lord. Unsa gyud ka importante kini mga butang nga sa atong kinabuhi isip nga benepisyo nga ihatag sa Ginoo kanato because we give unto Him, sa atong paghatag nga na kaniya. Ang atong text sa 2 Corinthians 8:9 gibasa kaniya sa atong worship leader, na diha ang pulong nga you also excel in this grace of giving. Muna tanaw nato karon ang 5 ka importanteng butang nga kini dako kay kahimuan
sa atong pagkinabuhi as we excel in the grace of giving. Una, ang paghatag deepens intimacy. Ang paghatag makapalalom sa atong relasyon sa Ginoo. Giving is a test of love. Usa kini pagtesting sa atong gugma sa Ginoo. God doesn't need our money. He wants our heart. Munang masuta gid nato sa atong paghatag sa atong kwarta kung unsa kadako ang atong pahigugma sa Ginoo. Makita kini ang atong love sa iyaha, nakita naagay deep intimacy sa iyaha kung ang atong kinaiyaha sa paghatag pareha sa Ginoo. Giving simulates our character with God. Nga sa atong paghatag, makita gyud nga hugot atong relasyon kaniya tungod kay giving makes us more like God. Parihata sa hinatagan sa Ginoo. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Makita gyud nga kita pareha og hinatagan sa Ginoo tungod kay siya muhatag His one and only Son. So kung kita duol sa Ginoo, dako atong gugma sa mapareha gyud ang atong hinatagan kaniya. Susama pud na sa hinatagan ni Ginoong Hesukristo diya sa 2 Corinthians 8:9 nga though He was rich, He became poor for our sake. Bisan siya dato apan nahimong pobre, alang lang gayud nga kita madato. Mao kana ang kinaiyas paghatag ni Ginoong Hesukristo. That is why Jesus talk more about giving than about heaven and hell. Because giving, diya sa paghatag, is the essence of being like Christ. Munang giving simulates our character with God, and also giving situates us closer to God. Position us closer to God. Tungod kay, ingon nato ganiha, giving is a test of love. Kung naghigugma ta sa Ginoo, parehata siya ginatagan, simulates our character with God in giving. Sa paghatag po nato, ang atong kasing-kasing nagposisyon closer sa Ginoo. Tungod kay makita nimo nga ang kasing-kasing sa Ginoo, ang iyang hinatagan nagyud ng heart of compassion. Ang ihagyong kasing-kasing, ang ihang treasure, mga butang langit nun gyud. Munang kung ang atong concentration ngadto sa butang langit nun, muna ingon diha sa Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart will be also. Munang kung parehata sa Ginoo, labi na kang Ginoong Hesukristo nga si Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan nawala 12 years old siya gipangita sa iyang mga ginikanan, nakitaan siya unsay ingon ni Jesus kung asa siya insa wa pa di mo kahibaw nga didto manggid ko sa balay sa akong amahan. Kung pangitaon ko ninyo didto lang gid ko ninyo adtuon sa balay sa akong amahan, dili sa laing lugar kay asa iyang hilig didto mangyud siya. Mapud na sa atong kinabuhi kung asa nahiluna atong kasing-kasing kinsa atong gitreasure. Kung ikaw naay opportunity karon nga makaangkon og 1 million, unsa man gyud ang imo dayong hunahuna nga himuon anang kwartaha og makita diha unsa gitreasure sa imong kasing-kasing. Ang uban gyud pag angkon 1 million kini makapalit na kog auto ani, makapalit na kog yuta ani, makasuri-suroy na ko ani sa Boracay because mao na ang ilang gitreasure sa ilang heart. Pero kung pareha atong heart yang Jesus Christ, nga ang iyang treasure is mga butang nga langit nun, moingon kita nga, kini kwartaha, dako na kay nig katabang sa ministry, ako ning gamiton sa pagpalit og mga Bibles, ipanghatag ngadto sa mga tao nga way Bible, ipangtabang sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo nga kulang ilang financial needs. Kay mao kana ang treasure sa iyang kasing-kasing. Mo nang situates us closer to God tungkol kay ang atong mga desire, ang atong treasure, pareha sa treasure sa Ginoo. Unsa ang iyang heart. Mao kana ginaingon nga giving deepens our intimacy with God because it simulates our character with God in the act of giving and also situates us closer to God nga ang iyahang mga desire, ang iyang treasure, mao pud ang atong treasure. Tungod kay diha makita ang atong focus is God and not money, not material things, not things of this world. It shows nga Jesus is our treasure. Maganin ang katong rich young ruler, ipangayo ni Jesus sa iyaha nga ibaligya ang iyang mga katigayunan, ihatag sa mga pobre og muuban sa iyaha, dili gyud niya mahatag tungod kay it shows nga gihigugma gid niya ang mga bahandi kaysa kang Jesus Christ. Mao nang giving deepens intimacy. Second, giving demonstrates faith. Ang paghatag is demonstrates faith.
ang paghatag nag-demonstrate na og pagtuo. Ganiha, giving is a test of love. This time, giving is a test of faith. Gitistingan ang imong pagtuo diha. Look at Luke 21, 3-4. Ingon diha, I tell you the truth, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had lived on. Kining bayhana, katong poor widow, ihatag gid niya tanan, tibuok niyang kinitaan anang adlaw. Mao nang ang giving is, it affirms our faith is real. Tinuod yun ang atong pagtuo tungod kay kinigong paghatag. Dili kaayo matest ang atong faith kung muhatag ta nga dili bugat sa atong kasing-kasing. The best time to give is when it hurts. Kanang lisod kaayo. Katong widow dito sa panahon ni Elijah, 1 Kings 17:12-14 nga panahon sa famine, wa nay pagkaon, na gutom, nangamatay ng uban, kanya kining bayhana, kining widow, gingnan si Elijah nga adto anang widow kay pakanon ka na dito. Yadto gid si Elijah, dingon din si Elijah sa widow nga, yani ko kay pakanon daw ko nimo ingon sa Ginoo. Mo nay human sa Ginoo. Ang widow ingon siya, wa narabay lain, mamatay na may ugma ani, last na gid ni nga flour, last na pud ni nga oil, kay mama na ginahimog pan sa una. Kaon nila, last na ni ugma, mamatay na mi. Sa akong anak, kay naman siya anak. Pero gihatag gid niya, iyag yung giluto para kang Elijah. Og pagkahuman, kada takos na ay flour, na ay oil, kay bulungan kayo. So it affirms our faith is real tungod kay lisod kaayo ihatag kung ipit kaayo. Pero kung nagtuogi ka nga God will provide, ihatag gid nimo. Kun diha ang pagtuo. Lisod ihatag pareha sa babae, unahon kini ang iyahang anak. Lisod pero makita nimo that is not an excuse. Because the best time to prove your faith kanang maglisod gyud ka. Walay faith kung sayon ra ihatag, pero naglisod gani diha makita gyud ang faith. Unang God will use finances to test our faith. Unang pilian nato asta, unahon ba nato atong bills, unahon ba nato ang atong mga ihatag sa Ginoo. Every time we give to God, it reaffirms our faith and trust in His providence. Nga provide gyud ang Ginoo. Kita nagtuog gyud sa iyahang kinaiya nga mukir gid sa tua as He cared the sparrows sa Matthew 6:25-34. Unahon kani atong kaugalingon ug dili ta mo hatag bisag ipita, wala ta nagtuo anang Philippians 4:19 nga God will meet all your needs. So sama ra nag-ingon ana nga wag gid ka nagtuo sa kuha nga I will meet your needs, kay yun na magin nimo ang imong gusto, desire. Pareha atong rich young ruler nga di na mahatag kang Hesus. Ihatag imong katigayunan, ibaligya na og ihatag sa mga pobre ug uban nako. Relihiyoso siya, nagpalo sa commandments pero gisuta karon, gitest ang iyang faith, pinaagi sa paghatag, dili niya mahatag ang iyang katigayunan. Nabalaka siya, mawada na siya, mabalaka na siya nga wad ay ang kalipay. Do you really think nga ang Ginoo wad ang kagkalipay kumuhatag ka sa iya? Wag ka mutuo nga ang Ginoo nagplano sa the best sa imong kinabuhi. Mo it is a test of faith sama sa naa sa Bible nga si Abel. Siya ang ikaduha kang Abraham ug ang Moses in the hall of fame of faith. Mga hall of famer ba sa faith? Naa si Abel diha number 2 tungod kay naghatag siya not by reason, not by desire, but he gave according to revelation. Unsay gikuman sa Ginoo mo ni hatag si Cain, unsay desire niya? Ganahan gid siguro ang Ginoo ani, imuhan ang gusto, pero mao pa nagingon sa Ginoo. Mao na ang giving, it demonstrates our faith kay diha masuta ang atong pagtuo because it affirms our faith is real and also it accepts God's sovereignty. We accept nga ang Ginoo gyud siya gyud ang labaw nga recognize ginato nga ang tanan gihikan gid diha kaniya. Ang tanan iyaha. We are just stewards. He is the owner. Munang when we give, i-acknowledge ito nga it belongs to God. He just put it in our hands. Ihatag lang niya sa atong mga kamot para ihatag pod. Mao na ang it accepts God's sovereignty nga iyaha ginatan. Ikatulo nga benefits nga nganong importante gyud kaayo ang paghatag kini dako kaayo kalambigitan. It defeats greed. Makatildi ni sa kining greediness. Kining character ba nga wanting for more, kanang gusto gitag more. By our fallen nature, kita fallen nature mo tatanan, gikan ta sa kinaiyahan ni Adan. We are by nature takers, not givers. Sa atong fallen nature, kitang tananagid ang kinaiyahan nga getting kaysa giving. Mo nang man is selfish, ang iyahag yung gusto ang matuman is desire to acquire more. O nang greed. Greed
is dangerous ingon diha sa Bible. Tungod kay ang greed mubuta kanato sa importante nga butang. Ang greed mutem kanato to seek good life apart from God. Mutintal kanato nga mag-independent nga dili kinahanglan ng Ginoo, magkinabuhi nga iyaha, siya'y bahala, iyaha na, ako ana, no? Unang naitendency nga muingon kita nga ako aning trabaho, gitrabahoan ko ni, gihaguan ko ni, nga kwarta, tinuod ba na? Ang time imuha, ang air sa imong pagtrabaho, imuha ba na? Asa managikan sa Ginoo tanan. Munang dangerous kayo ang greed kay makakuan kita nga ato atanan. Kung tanaw na to iya gid na sa Ginoo. The air, the body, ang imong health, makakuan ba ka? Ingka bright ka, ang imong asa managikan, imong mind. Munang God owns everything. Ang greed dangerous kay siya and distract us from seeing what is important. Ang greed mupabuta kanato unsay maayo. Unya di natakakita no unsay kabubuton sa Ginoo. Pareha ni Gehasi bata-bata ni Elisha servant. Naayo si Naaman, si Elisha dili magpabayad pero gigukod gina ni Gehasi. Ingon si Elisha pabayad daw. Ihatag ka sa kuha. Didto na. Ang sangla dito ni takod ni tabok sa yaha. Tungod ana nga sala, greediness. No, makapabutag yun. Greed is always easy to recognize in others. Pero lisod, not easy to spot in ourselves. Dali ra kay makakita nga greedy kin tawhana pero di nato makita ang greediness nga nasa atong kaugalingon. Mga dangerous gud kayo ning kwarta kay tulak kanato mahimong kining greediness, kahaku. Greed ayun diha sa Luke 12:15. Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession." Ingon gina ni Jesus nga watch out gyud about greed kay makapabulag gid kuni ug maka set aside kanato sa kahubuton sa Ginoo. Mao nang greed is dangerous. And also greed is yung diha destructive, makaguba gyud. Ingon diha sa 1 Timothy 6:9, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Ang kwarta, makatintal ka nato gyud nga maguba atong kinabuhi. Tan-awa ra gud si King Ahab. Dako na kay iya ang king harian. Gwapo kay ang garden. Kita siya garden ni Nabot nga silingan. Uy, gwapo man ang gardena. Gikuha niya. Di man musugot ni sinabot kay sinabot iyaham gihatag unto sa iyang papa. Kabilin saya dako kay sentimental value sa iya ha. Di niya ihatag bisag dako kayo ang gi-offer ni King Ahab nga palito niya na nga garden. Pero dako na kay ang garden ha. Nindot kayo. Gipapatay si Nabot ni Jezebel yang asawa, nagtugot rapod siya. Si destructive nga power sa money o sa greed. Grabe kaayo. Mulid into more sin. Mulid yun ka nato sa lain pang pagpakasala. Iabot sa killing. When ang greed is destructive, like the Red Sea. Ang Red Sea, nganong nahimong polluted o dili mo survive ang isda, kay perting parata. Kay nganong parat kaayo, kay puros ra siya receiving water, wala siya outflow, pundo, munang magkaparat yun kaayo, o unfruitful. Mapunas itong kinabuhi. Greed is destructive, kay kita mahimong unfruitful. Mahimo gining destructive sa itong kinabuhi. Munang naay mga warnings about greed. Bantayan yun na siya. Munang watch out tungod kay naay mga warning signs. Bantayan na to, kay basig nitubo na ni sa tuwaan ng greed. Una, when we live above our means, kanabitong atong paggasto mo sobra pa sa atong sweldo, signs na nga we are living in greediness. That is greed. Sobra ang atong paggasto. Munang nailay sa katao nga niingon nga sa dihang kita siya nga perting ninduta sa mga puros man sa usa ka church na iyang nasudlan. Puros nindot kayo og saninain siya. Where is the poor? Pero pagtanaw niya sa offering plate, where is the rich? Mao nang warning signs of greed sa atong kinabuhi. Kaduha nga warning signs when we are willing to compromise our values. Usahay ang atong values makompromise tungod sa greed pareha ni Gehasi. Ang iyang values, iyang integrity na compromise tungod sa kahakog sa kwarta. Then when we are not giving generously, kung wa ka nag-give generously, that is a sign. Be watchful. That is a sign of greediness. Then when we are preoccupied with spending or saving, kung occupied kaya nga atong kinabuhi, spend, or save. That is a mark or a sign that naatay nga problema, sign of greed. Nang importante sa atong kinabuhi, be watchful, kundili giving free us from greed.
mo nang nindot kaayo nga benepisyo sa paghatag. Kaya ang paghatag mapalayo ta sa greediness. Makaikyas ta sa destructive power sa greed. Giving is the drain plug for greed. Drain plug ka na bitong abrihon nimo nga plug, muawas pero gimong itakloban mapugngan. Mo nang giving is the drain plug for greed. Mapalayo ta sa selfishness. Mo nang giving breaks the grip of greed in our heart. Problema man nas kasing-kasing, madisarm ang iyahang power tungod kay mag-acknowledge nato nga ang tanan grasya sa Ginoo. Ang tanan iya sa Ginoo, siya ang mag-provide po. Ngunang act of giving reminds us that we are living under God's grace. Ngunang malayo ta sa greediness. Dili ta ma-enslave sa material things from money and what it can buy. Kay mao gid na ang greediness diha man kita tagkwarta unsay mapalit ani. Ngunang di ta mahimong attach sa material things, kundi attach ta to God and His kingdom. So malayo ta sa greediness. Mao nang ang giving produces a simpler, less cluttered lifestyle. Pero kung greed ka, kalamukat ang imong kinabuhi. Pero kung mangyataon ka generous, simple ra kayo. Why samo kayo imuhang kinabuhi. And ika-upat, giving duplicates investment. Ingon diha sa 1 Timothy 6:18-19, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Unang kining paghatag ngadto sa Ginoo is investment for eternity. Nagpundo ta, nagbangko ka dili sa rural bank or sa BDO, nagbangko ka sa bangko nga dito sa langit. That is an investment. Ingon si Paul, Philippians 4:17, not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. Ingon si Paul, wa ko nag-ingon ha nga sa dihang ako nakadawat sa inyo gipanghatag, wa ko nag-ingon nga nangita ko gift gikan kaninyo. But I am looking for what is credited to your account. Para di sa inyo ha, para ni sa inyong kayuhan, para ni sa inyong account. Yes, mo decrease inyong account material, pero mo increase inyong account spiritual in heaven. Mo nay makita niyo investment in eternity. Nabitaw sa kaistorya sa katao nga namatay siya ato siya langit. Karon unsay award niya, unsay reward. Nakita niya, nasugatan niya ang usa ka kauban niya sa iglesia nga nindot kaayo car, nindot kaayo kutsi, tingkapuhag yun. Siya bulahan siya no. Mo na yung reward niya. Ako, unsay akong reward? Ang gihatag sa iya ha, bisikleta. Bisikleta ang gihatag. Goal siya pero lakaw siya nadugay. Dibalik siya kang San Pedro. San Pedro, lipay mangyapon ko. Nganuman, abi na ako kakuray gamay og reward. Ang among pastor kana ramang kuan niya ha, kanang skateboard. Mas mahal pang bisikleta kasi skateboard. So investment for eternity, kay dito gina nato mapundo sa langit. Dugang sa investment for eternity. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. Munang investment dito kay dito, kung dili ka mag-invest, mga lata ra na, mga hanaw, sama sa atong rich fool nga, pagkamatay niya, kitsa na panagiya itong iyahang bahandi. Mga lata na, mga wala, kawaton, kundili ang treasure sa heaven, mo ay mulungtan yun hangtod sa kangturan. Lastly, ang giving is delivers blessing. Kahatag yun nig blessing sa tua. Givers are blessed. Ingon diha sa Luke 6:38, give, and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Atong gina-quote permanente, he who sow sparingly will reap sparingly. Kadtong mga nag-sow og bountifully will reap bountifully. More, no? Mag-sow ta, ang reward is more if our heart's focus is on God. Blessing yun. Mapuno kitag panalangit. Pero naay pero ani, basta dili ma-focus imong heart sa blessing. Kay mo po niya gihimong rason, hatag para mudaghan. Na mura nagipalit na to ang Ginoo. Ginoo hatag 100, mahimo ginang 1,000 ha. Dili, ang motive ang importante. If your motive is giving without return, para gina sa Ginoo, you are giving to the Lord. Munang mag-multiply gyud ang blessing sa atong kinabuhi kung ang atong focus is not on the getting but on the giving. Kay masayop ta usahay nganong nihatag kay ang purpose gihapon getting, wrong perspective, wrong understanding about giving. Mo nang mudaghan atong panalangin kung ang imong heart wala na focus
diha sa getting. Ang imong heart na focus bisag walay ibalos ang Ginoo, ikaw ni hatag diha kaniya. Mao na ang blessing nga atong madawat. And also, givers are blessed to be a blessing. Mahimong panalangin ngadto sa uban. Kay kung nihatag ta, no, ingon diha sa 2 Corinthians 9:11, you will be made rich in every way so that you can be generous in every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Daghay panalanginan. Kung daghang kay na panalanginan, daghay ang pasalamat sa Ginoo ug malipay ang Ginoo. Yan. So mao kini ang benepisyo, ing-ani ka importante gyud nganong muhatag ta. This is not all about money. It's all about your heart. God has a purpose sa atong mga paghatag ug mao gini mga benepisyo nga atong maangkon. Kung kita muhatag, kini maka deepens our intimacy, and also it demonstrates, proves our faith is real, and also kini maka defeat sa mga dangerous nga greed sa atong kinabuhi, and also maduplicate pa atong investment sa langit, and also it blesses us. Makapanalangin gyud kanato abundantly in this world as long as nga kita naisintro gyud diha sa paghatag og dili sa pagdawat. Mao man ni mga benepisyo, very important kayo sa atong Christian walk. Neglecting these principles will lead us to a miserable Christian life. Let us pray.